Good morning in Christ, everyone, and have a blessed day. Our scripture reading for today is from the book of Romans, chapter 10, verses 9 and 10. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Amen. Kung ipahahayag mo sa iyong bibig, si Jesus ay Panginoon, at mananampalataya ka sa iyong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat sa pamamagitan ng iyong puso ay sumasampalataya ka at inaaring ganap, at sa pamamagitan ng iyong bibig ay ipinahahayag mo ang iyong pananampalataya at naliligtas ka. Amen. Ang passage natin ngayon ay kapag tayo ay magtiwala lamang sa Panginoon na siya ay si Jesus, siya ay ang Panginoon, ay tayo ay maliligtas. Ang sabi niya nga, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, ay tayo ay maliligtas. Dahil kaya nagkatawang tao ang Panginoon para sa atin, para maligtas niya ang lahat. Gusto niyang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya siya bumaba sa lupa. But then, ito ay base sa ating sa Bible, na yun ang sinasabi dito. Dahil siyempre magkakaiba ng translation or magkakaiba ng interpretation. Ang ibang, sabi ko nga, ang ibang religion kasi ay ibang religion, there's a lot of religion and the gospel. So, which is magliligtas sa atin? Ang religion ba natin o ang gospel? Ang magliligtas sa atin ay ang gospel, hindi ang religion. So, whatever religion we have, ay dapat nating itama ang ating gospel. Dapat nating tama ang pagkakaintindi sa gospel dahil minsan literal na sinasabi na yung mga antichrist ay talagang hindi naniniwala kay Kristo. Pero ang sabi sa Bible, Jesus is Lord. So ibig sabihin, Jesus is our God. So ibig sabihin, si God at si Jesus ay iisa. Na kapag ito ay sinabi mo at naniniwala ka sa Kanya, ikaw ay maliligtas. Dahil for me, ayan na naman po ako. Dahil nga sabi ko sa inyo, ako ay advanced lung cancer stage 4 patient, survivor, na ganun lang ang ginawa ko. I believe that Jesus is Christ, the Son of the living God. So yun lang pinaniwalaan ko. And lahat ng sinasabi ng Panginoon ay pinagkakatiwalaan ko, na ang sabi ng Panginoon ay humingi ka sa pangalan, gamit ang aking pangalan, at I will do it. And naniniwala ako na minsan hindi ko pa nga hinihiling, binibigay na ng Panginoon. Iniisip ko pa lang, hindi ko pa dinadasal. Alam na ng Diyos kung anong kailangan natin. Alam na ng Diyos na ano ang future natin. Wag na tayong mag-alala kung ano mga future natin. Kasi ang iba, karamihan sa atin ngayon ay wala nang iniintindi, wala nang hinahabol kundi magkakaroon ng maraming pera. Iniintindi na lang nila ang kayamanan nila, kung paano sila ma-maintain ang yaman nila. Iniintindi na lang nila kung paano pa sila magkakaroon ng pera. Walang katapusang pag-idolize sa money. Oo, kailangan natin ng pera. Pero
much more, mas kailangan natin ang guidance of the Holy Spirit. Much more na kailangan natin ang salita ng Diyos. Dahil ang lahat ng mga bagay na nai-enjoy natin or anumang meron tayo ngayon, ito ay hiram lang natin. After 100 years, iba na may-ari ng lahat ng yan. Dahil tayo, hindi naman tayo forever. Ang forever lang dito na laging kong sinasabi, only the Word of God stands forever. Lahat yan mamamatay, mawawala ang mga flowers, mawawala ang mga trees, lahat yan ay wither yan. Pero ang salita ng Diyos will stands forever. Kaya dapat nating tatandaan na ihayag natin na Jesus is Lord dahil siya ang ating tunay na tagapagligtas, siya ang ating tunay na kaligayahan, siya ang ating sandalan sa anumang problema natin na naniniwala ako na walang hindi kayang gawin ng Diyos dahil nga sa mga nasusulat din sa Biblia na yung bulag na matagal ng bulag ever since ay bulag siya ay nilagyan na lang, pinahiran na lang ng putik at ang mata at pinaghugas niya. And then pagdilat ng mata, nakakakita na siya. Anong sinabi ng bulag? Ako ay naniniwala sa iyo dahil sa nangyari sa kanya. Ganon din yung 12 years nang may sakit na dinudugo. Nung iniisip niya lang na makahawak siya sa damit ng Panginoon ay makahawak lang siya sa damit ni Jesus Christ ay siya ay gagaling na. At nangyari din yon. Yun ang mga miracles na ginagawa ng Panginoon ni Jesus Christ na ang dami na nga niyang ginawang milagro. Pero yung mga tao ay hindi pa rin nagtitiwala. Hindi pa rin nagagawang maniwala. At ayun, pinapatay pa rin siya. Naniwala ba sila? Nung after 3 days, nabuhay ang Panginoon. He resurrected dahil gusto niyang ipakita na buhay ang Diyos at totoong may Diyos. Dahil karamihan ay hindi naniniwala na dito sa ating ngayon, sa ating kasalukuyan, walang ibang sinasanto, pinapriority ang mga tao, kundi ang magkamal ng maraming pera at umunlad ang kanilang mga negosyo, kung ano pa man yan, pero nakakalimutan na nila ang salita ng Diyos. Ang ipunin natin, punuin natin ang ating mga sarili, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga anak ng salita ng Diyos. Dahil ito ay forever, ito ay eternal. At kapag tayo ay nagtiwala sa Diyos, everything will be in place. I pray all these things in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.